King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 545. Kasakdalan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang sovereign ay agad na nahayag. Gumamit si Elder Shuiyon ng bula para mapalipad ang Skeletal Division Leader. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magulat habang patuloy niyang kinokontrol ang Ghost Corp's Cursed Array. Asawa. Ang Skeletal Division Leader ay umungal habang ito ay bumangon mula sa lupa. Isa itong cultivator na nagpalakas ng mga buto nito, kaya maaaring baliwalain nito ang mga normal na pag-atake kahit na mula sa half-step na Origin Core Realms. Dapat maging malakas si Elder Shuiyon kung siya ang napiling mamuno sa grupong ito, at dapat ay mayroon siyang isang bagay na wala sa iba. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay solemn. Hindi siya nagulat na ang Skeletal Division Leader ay natalo, ngunit ang laki ng pagkakaiba sa lakas ay nakakagulat. Kahit na ang Skeletal Division Leader ay hindi pa ganap na naka-recover, ito ay hindi malayo sa kanyang peak. Kahit na may lakas ito ng isang soberano, pinalipad pa rin ito sa isang galaw. Hahaha. Walang kwenta talaga ang kalansay na iyon. Nagsimulang tumawa ang mga eksperto ng tatlong sekta na nanonood. Tumaas ang moral ng grupo ni Elder Shuiyon. Elder Shuiyon, dapat nating gamitin ito sa ating kalamangan at pagsulong. Madaling tapusin ang dalawang iyon. Iminungkahi ni Yayanyo at ng kumpanya na umatake. Hindi na kailangan. Si Elder Shuiyon ay nakatayong hindi kumikibo habang ang isang alon ng tubig ay lumitaw sa kanyang paligid, at ang kanyang mga mata ay lumingon sa madilim na ulap na tumutulak patungo sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang buntong hininga. Ang kalmado ni Elder Shuiyon. Hindi niya talaga tinuloy ang pag-atake sa Skeletal Division Leader. Kung narito si Lu Tianyi o ibang taong mahilig makipaglaban, malamang na patuloy silang umaatake sa Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng lahat, ang kaluwalhatian at katanyagan ng pagpatay sa isang soberano ay medyo malaki, ngunit iyon ay magbibigay kay Zhao Feng ng pagkakataon na patayin ang natitirang mga miyembro ng grupo. So, lumipad muli ang Skeletal Division Leader at iwinagayway ang ginto at pilak nitong latigo, na lumikha ng malaking Phantom Bone Dragon na tumalon kay Elder Shuiyon. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng 10 milya ay agad na umugang habang ipinakita ang lakas ng isang sovereign. Pumunta ka. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang itim na bandila at ang malaking halaga ng kapangyarihan ng sumpa at puot ay nagsimulang masira ang lugar na malapit kay Elder Shuiyon at ng kumpanya. Mga walang kabuluhang trick. Ginamit ni Yayanyo at ng iba pang half-step na Origin Core Realms ang kanilang mga diskarte. Shoo! Nang dumating ang kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array, agad itong nabasag ng iba't ibang uri ng ilaw. Kahit na ang pinakamataas na True Lord ranks ay may battle power na maihahambing sa isang Azure Flower Continent half-step Origin Core Realms, habang si Yayanyo at ang iba pang tatlong half-step na Sovereign ay maaaring makipaglaban sa 2 o 3 half-step na Origin Core Realm bawat isa. Kapag nagsama silang 4, kaya pa nilang lumaban sa isang soberano. Ang mga taong ito ay malamang na lahat ay elite rin. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Alam niya kung gaano kalakas ang Ghost Corp's Cursed Array. Ang normal True Lord ranks ay mamamatay kung sila ay pumasok sa array, at kahit kalahating hakbang na Origin Core Realms ay papatayin. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin habang ang isang alon ng kamatayan ay humampos sa ilang dosenang milya. Gagong murang babae. Lumipad muli ang katawan ng Skeletal Division Leader. Woo! Ang Ghost Corp's Cursed Array-wise Black Mist sa loob ng ilang milya ay kumupas ang kulay, at kinailangan ni Zhao Feng na tumuon sa pag-stabilize ng array. Ang Skeletal Division Leader ay ganap na durog. Hahaha. Ang grupo ni Elder Shuiyon ay tumawa ng may pang-aalipusta, at ang 4 na half-step na Origin Core Realms ay halos sumingit sa Ghost Corp's Cursed Array para subukang hulihin si Zhao Feng. Tumigil ka. Sigaw ni Elder Shuiyon at muling pinigilan si Yayanyo at ang kasama. Elder Shuiyon, mayroon tayong ganap na kalamangan ngayon. Bakit hindi mo nalang hayaan na patayin namin ang 2? Ang isang kalahating hakbang na Origin Core Realm ay nalilito. Ganap na kalamangan. Baka hindi. Nanatiling kalmado si Elder Shuiyon at sinuri ang sitwasyon. Ang Purple Saint Ruins ay teritoryo ng kaaway,
At ang pangunahing banta ay hindi ang Kalansay kundi ang Jiaofang. Sa sandaling ito, dahan-daang bumangon ang Skeletal Division Leader. Malamang nasugatan ito. Sa pagkakataong ito, bumalik ito sa Ghost Corps First Array at hindi na nang ahas na umatake ng padalos-dalos. Puno ito ng pag-iingat kay Elder Shueyon. Kung hindi dahil sa katotohanang nag-iingat si Elder Shueyon kay Jiaofang at sa iba pang dahilan, napatay na niya ang Skeletal Division Leader. Jiaofang. Ang sagupaan sa pagitan ng mga sovereign ay magpapataas ng pinsala sa butas. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit. Nang marinig iyon, nalaglag ang puso ni Jiaofang, at hindi niya maiwasang isipin si Elder Shueyon ng mas mataas. Siya ay may napakalinaw na pag-iisip at nakontrol ng maayos ang sitwasyon. Nakatuon siya sa pangkalahatang sitwasyon at hindi sa maliliit na bagay. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok, ipinakita ng imahe ang dalawang puwersa na magkaharap. Nakipagsagupaan si Elder Shui at ang kanyang grupo sa madilim na ulap. Si Ye Yanyo, ang iba pang tatlong kalahating hakbang na Origin Core Realms, at ang mahigit 100 pick na True Lord ranks ay nagpatigil sa pagguho ng Ghost Corps First Array. Kalmado talaga si Elder Shueyon. Siya ay perpekto. Sa tuwing pinamumunuan niya ang isang grupo, halos palaging 0 ang mga nasawi. Bulalas ng mga eksperto ng tatlong sekta. Pure Water Sacred Essence. Si Elder Shueyon ay biglang nagpadala ng liwanag kay Ye Yanyo at kasama niya. Ang sinumang hindi sinasadyang nahawakan ang kapangyarihan ng sumpa ay agad na gumaling bilang bago. Ang buong grupo ay hindi nasaktan. Ano? Tumalon ang puso ni Jiaofang at ng Skeletal Division Leader. Mukhang nakita niya iyon. Bagamat ang Ghost Corps First Array ni Jiaofang ay tila hindi na nanakot kay Ye Yanyo at sa kumpanya, ang hindi nakikitang kapangyarihan ng sumpa ay nagsimulang makaapekto sa kanila. Bagamat ang isang maliit na halaga ay hindi gaanong banta, ang kanilang puwersa sa buhay ay mawawala sa paglipas ng panahon at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay magsisimulang bumaba. Ang napakalakas na pamamaraan ng pagpapagaling. Hanggat ang kanyang mga nasasakupan ay hindi agad napatay, maaari niya silang pagalingin. Naantig ang puso ng Skeletal Division Leader. Napagtanto ni Jiaofang at ng Skeletal Division Leader na si Elder Shueyon ay hindi isang normal na sovereign. Kung tama ako, siya ay isang manggagamot na kayang panindigan. Biglang naintindihan ni Jiaofang at nagmura. Sa hindi kalayuan, ngumiti si Elder Shueyon. Mabagal na lumipas ang oras, at hindi nagtagal, lumipas ang 3 araw. Sa panahong iyon, parehong ginamit ni Jiaofang at ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corps First Array, ngunit hindi nila ito kinaya. Pareho nilang sinubukan ang mga lihim na pamamaraan, ngunit perpekto si Elder Shueyon at wala sa kanyang mga miyembro ang nasaktan. Hanggat huminto sa pag-atake si Jiaofang at ang Skeletal Division Leader, magsisimula siyang bumuo ng array para kumonekta sa labas ng mundo. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok. Napakatatag ni Elder Shueyon sa kanyang paninindigan. Maari na nating ipadala ang aming susunod na grupo pagkatapos ng 10 araw. Ngumiti si Grandmaster Yin Kong. Hinangaan ng lahat si Elder Shueyon. Kung gagawin niya ang lahat, mayroon siyang 70 hanggang 80% na pagpatay kay Jiaofang at sa Skeletal Division Leader, ngunit sa hindi kilalang Purple Saint Ruins, may panganib na gawin iyon, at gustong gamitin ni Elder Shueyon ang pinakamaliit na presyo upang talunin ang kalaban. Pagkalipas ng 10 araw, mamumuno ka sa isang grupo para suportahan si Elder Shueyon. Ang mga mata ng Saint Monant Goddess ay bumaling kay Lutiaini. Salamat, Martial Auntie. Tuwang-tuwa si Lutiaini. Alam niyang binibigyan siya nito ng pagkakataong patayin ang kalaban. Si Elder Shueyon ay isang manggagamot at nakatuon sa katatagan. Si Lutiaini ang magiging perpektong pagpipilian na susunod na ipadala. Sa loob ng mahiwagang kanyan, mas lumakas ang pressure na kinaharap ni Jiaofang at ng Skeletal Division Leader. Itong Elder Shueyon ay ganap na walang kapintasan. Ang Skeletal Division Leader ay may depressed expression habang ang mga mata ni Jiaofang ay kumikislap habang siya ay bumantong hininga. Mukhang kailangan kong gamitin ang lahat ng posibleng paraan ngayon. Jiaofang, gamitin mo ang anumang paraan na mayroon ka kung hindi ay may darating na ibang grupo mula sa 3 sekta.
Ang Skeletal Division Leader ay may kakaibang ekspresyon. Shua. Sa isang kidlat, nawala si Zhao Feng mula sa Ghost Corp's Cursed Array. Skeletal Division Leader, mula ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay pigilan sila gamit ang Ghost Corp's Cursed Array. Nang matapos ang pangungusap na ito, si Zhao Feng ay nakarating sa Touring Triao. Bakit ka tumakas ulit? Nanginginig ang anit ng Skeletal Division Leader. Ang pressure na kinakaharap nito mula sa pagharang kay Elder Shueyon at sa kanyang grupo ay napakalaki, ngunit sa kabutihang palad, ang tanging ginawa ni Elder Shueyon ay sulyap kay Zhao Feng. Ho! Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at sinimulang salakayin ang mga mananakop. Gayunpaman, kasama si Elder Shueyon at ang apat na half-step na Origin Core Realm expert na naroon, ang pagkakasala ng Skeletal Division Leader ay halatang hindi gaanong katumbas. Ano ang iniisip ni Zhao Feng? Nagmura ang Skeletal Division Leader sa puso nito. Sa sandaling ito, nakaramdam ito ng malakas at mabigat na mental energy pressure sa hangin sa itaas. Si Elder Shueyon at ang kasama ay hindi napigil ang magtaas ng ulo at tumalon sa takot sa kanilang nakita. Shua. Isang transparent na asol na Eye of Heaven ang lumitaw sa langit, na malamig na tumingin sa grupo. Naramdaman nila ang napakalakas na pressure na bumaba sa kanila. Ang lakas ng mental energy aura. Umabot na ba sa sovereign level ang soul strength ni Zhao Feng? Nagulat si Elder Shueyon at nakaramdam ng pagkabalisa. Sa himpapawid, ang Eye of Heaven ay nagpahayag ng malamig at nakakatakot na layunin. Ang presyon ng enerhiya ng kaisipan ay patuloy na tumataas, at ito ay nagyelo sa langit at lupa. Ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng ay ganap na maihahambing sa isang sovereign at, pagkatapos na pagsamahin sa Wood Spirit Essence Soul, mas malakas pa ito ng kaunti kaysa sa isang normal na Small Origin Core Realm Sovereign. Sa teorya, sa ilalim ng estadong ito, ang lihim na pamamaraan ng Eye Bloodline ni Zhao Feng ay maaaring suriin ang mga normal na sovereigns. King of Gods, Kabanata 546. Hari ng Hayop. Eye of Illusion, Maze. Ang transparent na Eye of Heaven ay tila naging lubhang kaakit-akit at kaakit-akit. Pinasigla ng lakas ng kaluluwa ng isang soberano, ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mga ilusyon ay pumuno sa hangin. Shua. Naramdaman ng mga miyembro ng sumasalakay na grupo ang kanilang mga puso na nanginginig at, sa sumunod na sandali, ang misteryosong kanyan ay nawala at ang madilim na ambon ay nawala sa paningin. Ang grupo ay na-teleport sa isang sinaunang lungsod na natatakpan ng puting ambon at may komplikadong layout na parang isang maze. Bukod kay Elder Shueyon na paminsan-minsan ay nakikipagpunyagi sa ilusyon, ang iba ay nagsimulang subukang hanapin ang labasan sa maze na ito. Nagliwanag ang mga mata ng Skeletal Division Leader. Napakalakas ng mental energy technique. Gamit ang pagkakataong ito, iwinagayway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at ipinadala ang Ghost Corp's Cursed Array patungo sa grupo. Ang malakas na ambon na puno ng puot at sumpa kapangyarihan ay nagtagumpay sa pagguho ng mga miyembro ng grupo, ngunit si Yayanyo at ang kumpanya ay nakipag-away. Bagamat sila ay nasa maze, likas nilang pinaikot ang kanilang Chi of True Spirit matapos maramdaman ang kapangyarihan ng sumpa at ang hangin ng kamatayan. Sa mga sandaling ito, tanging si Elder Shueyon lamang ang nagtagumpay sa paglaban sa Illusion Maze. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok. Hindi maganda. Ang imahe na nakita ng mga eksperto ng tatlong sekta ay nagpabago ng husto sa kanilang mga ekspresyon. Napakalakas ng ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip. Ang kanyang diskarte sa ilusyon, pagkatapos na sumanib sa Touring Triao, ay maaaring magbanta sa mga soberano. Maging ang ilang mga sovereign ay nagulat dahil si Elder Shueyon ay medyo malakas sa hanay ng Small Origin Core Realms, at siya ay dalubhasa sa depensa. Kung kahit si Elder Shueyon ay halos hindi makalaban sa ilusyon ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng, marami pang ibang soberanong naruroon ang malamang na mahuhulog dito. Nasira agad ang pagkapatas. Ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng ay maihahambing na sa isang sovereign, at pagkatapos na sumanib sa Wood Spirit Essence Soul, mas malakas pa ito kaysa sa normal na Small Origin Core Realm. Sa makatuwid, kapag ginamit niya ang Eye of Heaven, nagawa niyang agad na mahulog ang kaaway sa kanyang ilusyon.
Sa pagbuho ng Ghost Corps Cursed Array, maraming pinakamataas na True Lord ranks ng grupo ang nagsimulang masugatan. Hahaha. Zhao Feng, bakit hindi mo ginamit ang malakas na galaw na ito kanina? Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila, lumikha ng mga dragon na ginawa mula sa madilim na ambon na umatake sa grupo, at sinadya nitong itinoon si Elder Shueyon. Siyempre, hindi inisip ng Skeletal Division Leader kung gaano karaming nakakatakot na paraan ang ginawa ng tatlong Void God Realms. Ang mas maraming lakas na mayroon sila, mas mabuti. Earth Grade Weapon, Green Water Fallen Pearl. Ibinuka ni Elder Shueyon ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bahagyang gutay-gutay na perlas na kasing laki ng itlog ng sisni. Ang perlas ay napalibutan ng magandang manipis na ulap ng tubig at, sa sandaling ito ay lumitaw, ang lahat ng mga sandata ng spiritual grade ay nagsimulang manginig sa takot. Ang babaeng iyon ay mayroon ding hindi kumpletong earth grade na sandata. Bulalas ng Skeletal Division Leader habang ang kapangyarihan ng Ghost Corps Cursed Array ay hinihigop ng hindi masusukat na puwersa. Boy! Isang alon ng tubig ang kumalat sa isang lugar na 100 yarda at binalot ang lahat sa grupo. Ang mga eksperto ng grupo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagpupunyagi sa labas ng ilusyon. Ang sirasirang earth grade na sandata na ito ay nakakapagpakalma pa ng isipan ng iba. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Zhao Feng ang isa pang kakayahan ng perlas. Green Sky Water Border. Inabot ni Elder Shueyon, at ang harang ng tubig ay naging matatag habang tinutulak nito palabas ang Ghost Corps Cursed Array. Matapos makumplito ang lahat ng iyon, nagpakawala ng hininga si Elder Shueyon. Kaya ganyan yan. Bumagsak ang puso ng Skeletal Division Leader. Ang mental energy technique ni Zhao Feng ay hindi kapani-pani walang malakas at pinilit ang grupo ng tatlong sekta sa desperasyon, ngunit si Elder Shueyon ay gumamit ng hindi kumpletong earth grade na sandata na may malakas na kakayahan sa proteksyon. Sa Green Sky Water Border doon, kahit ang mga sovereign ay mahihirapang makapasok. Bagamat nababantaan sila ng illusion ko, hindi ko kayang patayin ang sinuman sa kanila, kaya sayang lang ang lakas ko. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi sinubukan ni Elder Shueyon na lusutan ang ilusyon ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay nagdadalubhasa sa mga diskarte sa I Bloodline at nagkaroon ng malakas na lakas ng kaluluwa. Ginamit niya ang defensive state na ito para baliwalain ang pag-atake ni Zhao Feng. Sa ilalim ng estado ng Eye of Heaven, ang gastusin ng enerhiya ni Zhao Feng ay halatang malaki, kaya tiyak na hindi siya makakatagal. Hehe, talagang karapat-dapat na maging mga elite ng 2-star sects. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga kaluluwa. Shua! Ang Eye of Heaven sa kalangitan ay biglang nawala at si Elder Shueyon ay nagpakawala ng hininga. Ngunit bago siya huminahon, isa pa, mas malaking Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan. Habang nasa taas ito, mas malayo ang nakikita nito. Sa sandaling ito, ang paningin ni Zhao Feng ay kumalat sa buong Purple Saint Ruins. Ano ang ginagawa ni Zhao Feng? Bulong ng Skeletal Division Leader sa kanyang puso. Hindi naintindihan ni Elder Shueyon at ng mga manonood. Simulan. Isang malamig at walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa susunod na sandali, isang napakalakas na pinagmumulan ng mental energy ang pinakawalan ng Eye of Heaven, na kumalat sa buong guho. Boom! Woo! Si! Ton-toneladang mga hayop sa loob ng 2,000 milya ang nagsimulang umungol at umungol. Isang surge ng mga sangkawan ng hayop malapit sa mahiwagang kanyan ang nagsimulang umahan patungo sa grupo. Boom! 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 Ang lupa ay yumanig habang ang hindi mabilang na mga figure ng malalaki at maliliit na halimaw ay sumugod. Ang dami. Kagigising lang ni Yayanyo at ng kumpanya, at hindi nila napigil ang sumigaw nang makita nila ang mga alon ng mga halimaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa kanilang pangitain, daan-daan at libu-libong mga hayop ang sumugod sa kanila nang walang takot sa kamatayan. Labanan. Nanginginig ang puso ni Yayanyo at ng kumpanya habang ginagamit nila ang kanilang mga lihim na pamamaraan para patayin ang napakalaking beast horde. Pang! Bam! Ang isang malaking bilang ng mga hayop ay agad na pinatay at itinulak sa labas ng Green Sky Water Border, hindi nagawang banta sila.
Natagpuan ni Elder Shui Yun na ang bahagi ng Beast Horde ay pumasok sa Ghost Corp's Cursed Array. Malinaw na, gamit ang mga hayop na ito, ang lakas ng Ghost Corp's Cursed Array ay tataas ng husto. Ang ambon mula sa hanay ay naging mas siksik, at ang kulay dugo na apoy ay lumitaw habang ang kapangyarihan nito ay patuloy na tumataas. Ang di nakikitang kapangyarihan ng mga sumpa at puot sa wakas ay nagawang bahagyang itulak sa Green Sky Water Border. Kasabay nito, kumikislap na mga gintong ilaw ang kumikislap sa kalangitan kasabay ng dumadagandong na mga huni at hiyawan ng mga ibon. Iyan ay, nanghina ang mga balintataw ni Elder Shui Yun nang ipakita niya ang gulat. Sa himpapawid, libu-libong Golden Lightning Bird ang lumilipad. Ang pinakamahina sa mga Golden Lightning Bird na ito ay nasa 6th sky lang ng Ascended Realm, ngunit mayroong 12-dosenang True Lord ranks. At sa gitna ng mga Golden Lightning Birds, mayroong isang nakakatakot na aura na naging dahilan ng pag-ungol ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang halimaw na haring ito ay may haba ng pakpak na 40 o 50 yarda. Para itong maliit na bundok na nag-iwan ng napakalaking anino saan man ito magpunta. Isang soberanong hayop. Naramdaman ni Yayanyo at ng kumpanya ang panginginig ng kanilang mga puso. Naramdaman nila ang pagkidlat sa buong kalangitan at ang mga tili na nagpainit ng kanilang dugo. Ano ang nangyayari? Nakontrol ni Zhao Fang ang napakalaking Beast Horde. Paano niya makokontrol ang napakaraming hayop ng sabay-sabay? Bukas ang bibig ng mga eksperto ng tatlong sekta. Sa larawan, ang Golden Lightning Birds ay mabibilang ng libo-libo, at bukod sa Golden Lightning Bird King, mayroon ding 12-dosenang mga True Lord rank na ibon at ilang daang True Spirit Realms. Hiu! 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 Ang Golden Lightning Birds ay parang kidlat habang sila ay bumababa. Boy! 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 Ang Green Sky Water Border na nagpoprotekta sa grupo ay nagsimulang manginig at lumabo. Boom! Ang Golden Lightning Bird King ay nagpadala ng isang nanginginig na arco ng kidlat. Isang pag-atake mula sa isang Sovereign Beast. Nanginig ang puso ng Skeletal Division Leader. Ang lakas ng Golden Lightning Bird King ay mas malakas pa kaysa sa sarili ng Skeletal Division Leader noong ito ay nasa tuktok nito. Boom! Bam! Ang Green Sky Water Border ay yumanig habang ang mga agos ng kidlat ay dumaan dito, na nagpamanhid sa mga eksperto ng tatlong sekta. Paano na-control ni Zhao Fang ang napakalaking Beast Horde? Nanginig ang kaluluwa ng Skeletal Division Leader. Siyempre, hindi nito nakalimutang gamitin ang Ghost Corp's Cursed Array para maabsorb ang blood essence mula sa mga hayop. Sa wakas ay nagsimulang sugpuin ng array ang Green Sky Water Border sa tulong ng Golden Lightning Birds. Sa sandaling ito sa oras, ang pagtaas ng tubig. Kinokontrol ng Eye of Heaven ang hindi mabilang na lumilipad na hayop na sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang hari lamang ng hayop, maaari niyang utusan ang buong species nito sa paligid. Napuno ng lamig ang Eye of Heaven habang nakatingin ito sa ibaba. Nakatuon lamang si Zhao Fang sa hari sa mga hayop, at ang Golden Lightning Bird King ay may isa sa pinakamaraming bilang ng mga hayop sa mga species nito. Ang haring ito ang pinuno ng mga species nito, at madaling na-control ito ni Zhao Fang pagkatapos na sumanib sa Wood Spirit Essence Soul. Ang isa pang dahilan kung bakit pinili niya ang Beast Horde na ito ay dahil sila ay maliksi at mabilis. Ang napakalaking bilang ng mga hayop ay maaaring sirain ang anumang puwersa sa ibaba ng isang bituin na sekta o Paksein ang isang mahusay na bansa at ilang malakas na bansa ng madali. Pang! Ang Golden Lightning Bird King ay ilang ulit na umatake at, sa pagdiin din ng Ghost Corp's Cursed Array, lumabo ang Green Sky Water Border at lumitaw ang ilang bitek. Humanda sa pag-atres. Namuti ang mukha ni Elder Shui Yun nang ibinaba niya ang utos na ito sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sa puntong ito, hindi na niya kayang suportahan ang Green Sky Water Border. King of Gods, Kabanata 547. Tagumpay. Humanda sa pag-atres. Sa pagharap sa hindi mabilang na bilang ng mga Golden Lightning Birds, kahit si Elder Shui Yun ay hindi mapanatili ang kanyang kalmado. Ang Green Sky Water Border ay maaaring masira anumang oras, at, kahit na si Elder Shui Yun ay malakas at may hindi kumpletong Earth grade na sandata, ang kanyang kapangyarihan ay limitado kumpara sa ilang libong Golden Lightning Birds.
Higit pa rito, pinamamahalaan ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corps Cursed Array at dahan-daang dinudurog ang Green Sky Water Border. Pumasok na sa kanilang katawan ang hindi nakikitang kapangyarihan ng sumpa. Hihihi, gusto mong tumakbo. Sa tingin mo ba magiging ganoon kadali? Ang Eye of Heaven ay tumingin sa ibaba na may mahinang kislap. Si Zhao Feng ang may kontrol sa isang hari ng Golden Lightning Bird species. Kiyo kiyo kiyo. Ilang libong kidlat na ibon ang gumamit ng magkakaibang pag-atake upang salakayin ang Green Sky Water Border. Ang Golden Lightning Bird King ay mas nangingibabaw. Ang bawat pag-atake nito ay naging sanhi ng pagyanig ng hadlang sa kabila ng makapangyarihang cultivation technique ni Elder Shuiyon at hindi kumpletong Earth Grade item. Nyanyo. Pangunahan ang iba at umatras palabas. Tatakpan kita. Ang kamay ni Elder Shuiyon ay nagliwanag ng asol na liwanag. Weng. Ang green water fallen pearl sa kanyang harapan ay naglabas ng isang pag-alon ng tubig na tumawid ng ilang milya. Napuno ng tubig ang lahat sa loob ng lugar, na para bang naging karagatan. Boy. Ang Ghost Corps Cursed Array-wise ambon ay lumabo ng higit sa kalahati, at ang kapangyarihan nito ay nabawasan. Boy. Ang mga pulutong ng mga kidlat na ibon sa kalangitan ay nabasag at naduraj. Ang napakalaking pag-atake na ito ay nagdulot din ng panginginig ng butas, at maging ang espasyo mismo. Ang isang hindi kumpletong Earth Grade na sandata ay napakalakas sa mga kamay ng isang soberano. Ang Eye of Heaven sa langit ay tila nag-iingat. Ang suntok ngayon lang ni Elder Shuiyon ay sapat na para mapuksa ang buong Broken Moon Clan at patayin ang lahat ng nasa loob. Gamit ang isang galaw para sirain ang isang buong angkan, kapangyarihan pa rin ba iyon ng isang tao? Ang Towering Trio sa di kalayuan ay sumigaw dahil ito ay nasugatan. Kahit na sinabihan ni Zhao Feng ang mga Lightning Bird na panatilihin ang isang tiyak na distansya, 1,000 sa kanila ang nasugatan o namatay. Pagkatapos gamitin ang pag-ataking iyon, ang mukha ni Elder Shuiyon ay naging puting mapotla, pagkatapos ay namula muli. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa kritikal na sandali na ito. Mamatay ka, bastos ka. Si Elder Shuiyon ay napaliligiran ng alon ng tubig habang pinapatay niya ang mga kalapit na hayop at pagkatapos ay sinugod patungo sa Golden Lightning Bird King. Diretso sa Beast King. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Si Zhao Feng ay ganap na nakatuon sa pagkontrol sa Golden Lightning Bird King. Ginamit niya ang liksi nito sa kanyang kalamangan habang naglalaban ang dalawa sa langit. Patayin. Ang iba pang mga miyembro ng tatlong sekta ay sumugod. Sa kabutihang palad para sa kanila, si Zhao Feng ay nakatutok sa pagkontrol sa Golden Lightning Bird King at pakikipaglaban kay Elder Shuiyon. Sa himpapawid, si Elder Shuiyon at ang Golden Lightning Bird King ay nagsagupaan, at ang natitirang mga alon ng kanilang labanan ay hamampes sa 10 milya. Dahil sa katotohanan na ang butas ay isang pangunahing mahinang punto ng mga guho, itinuro ni Zhao Feng ang labanan patungo sa mga panlabas na gilid ng misteryosong kanyan, at kailangang sumunod si Elder Shuiyon. Kung hindi niya inalagaan ang Golden Lightning Bird King, ang iba ay hindi makakatakas. Ang lakas talaga ng babaeng ito. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at ginawa ang Ghost Corps Cursed Array na sumipsap ng asensya ng dugo ng mga hayop sa malapit bago inatake si Elder Shuiyon mula sa ibaba. Nangangahulugan iyon na kailangang labanan ni Elder Shuiyon ang dalawang sovereign ng sabay-sabay habang nakikipaglaban din sa 1 o 2,000 hayop. Sa itaas ng bundok, pidyo hininga ang mga nanonood na eksperto. Masyadong nakakabigla ang labanan sa harap ng kanilang mga mata. Kahit na ang isang kasing lakas ni Elder Shuiyon ay nasa panganib. Skeletal Division Leader, patayin ang iba. Narinig ang boses ni Zhao Feng. Sige. Itinuro ng Skeletal Division Leader ang hanay patungo kay Ye Yanyo at sa iba pa habang kinokontrol din ni Zhao Feng ang ilang kidlat na ibon upang pigilan silang tumakas. Walang hiya na bastos. Nanlamig ang mukha ni Elder Shuiyon habang sinusulyapan niya ang Eye of Heaven. Upang protektahan ang mga miyembro ng kanyang grupo, gumamit siya ng isang Earth Grade na sandata at isang malaking radius na kasanayan, na nagdulot sa kanya na gumugol ng maraming enerhiya. At sa kasalukuyan, gumagamit siya ng malaking halaga ng Yuan Qi habang nakikipaglaban siya sa Beast Horde. Gayunpaman, habang kinokontrol ni Zhao Feng ang Golden Lightning Bird King,
hindi siya nakipag-away sa kanya at inutusan ang Skeletal Division Leader na patayin ang iba. Arg! May sumigaw mula sa kabilang banda. Sa wakas ay lumitaw ang unang casualty nang bumagsak ang True Lord rank. Kahit na ang nahulog na True Lord rank ay mas malakas pa kaysa kay Timo, namatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hihihi. Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at ang ginto at pilak na latigaw nito habang umaarangkada ito patungo sa grupo. Nagsimula na silang maapektuhan ng sumpa, dahilan upang dahan-daang hamina ang kanilang dugo. Sa oras na ito, ang Skeletal Division Leader at ang mga hayop ang nangunguna. Divine Change of Water Spirit. Ang mukha ni Elder Shueyon ay naging maputlang puti, at ang malamig na layunin ay lumitaw sa kanyang mukha. Si Elder Shueyon ay natatakpan ng asol na liwanag na tila umiikot at umiikot sa hangin. Hindi ka panipaniwala, ang kanyang katawan ay tila sumanib bilang isa sa asol na liwanag, na naging parang likido. Tinamaan ng kidlat ang katawan ni Elder Shueyon, ngunit tila walang pinsala ang kanyang natunaw na anyo. Anong klaseng secret technique yan? Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Sa ganoong estado, ang katawan ni Elder Shueyon ay tila talagang naging tubig. Higit pa rito, lumaki ang kanyang katawan ng ilang yarda. Sa ganitong estado, tila siya ay naging Diyos ng tubig at nadobol ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Boom! Isang baha ng tubig ang gamulong sa mahigit 100 milya, at daan-daang ibon ang namamatay sa bawat sandali. Ang Golden Lightning Bird King ay sumigaw sa sakit habang ito ay tinamaan, ngunit ginagawa pa rin ni Zhao Fang ang kanyang makakaya upang gamitin ang liksi nito sa kanyang kalamangan. Bastos, mamatay ka! Si Elder Shueyon ay parang isang diyosa habang tinawag niya ang kapangyarihan ng kalikasan. Sa loob ng ilang paghinga, ang Golden Lightning Bird King ay sumigaw nang ito ay pinatay ni Elder Shueyon. Sa puntong ito ng oras, higit sa kalahati ng mga kidlat na ibon ay napatay, at pagkatapos mamatay ang halimaw na hari, ang natitirang mga hayop ay nagsimulang tumakas. Nagpakawala ng hininga si Elder Shueyon nang magsimulang mamuo ang kanyang katawan. Matapos bumalik sa normal na estado, naging kasing puti ng papel ang mukha niya at nakaramdam siya ng pagod. Ito ay malinaw na, kahit na ang Water Spirit Divine Change ay may walang kapantay na depensa, isang mabigat na presyo ang kinakailangan upang magamit ito. Higit pa rito, nakagamit na siya ng maraming enerhiya bago ito gamitin. Alab ng Wind Lightning Eye. Ang mata ng langit ay kumikislap na may lilang apoy. Whoosh! Isang half-transparent na purple and azure na apoy na nagradiated ng aura ng destruction ang tumama sa mahinang Elder Shueyon. Hindi maganda. Bulalas ng mga eksperto na nanunood sa labas ng mundo. Ang nakakatakot na Wind Lightning Eye Flame ay agad na nilamon si Elder Shueyon. Bam! Ang katawan ni Elder Shueyon ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa isang bundok, na lumikha ng 100 yarda na lalim na butas. Ang Wind Lightning Eye Flame na ito ang pinakamalakas na Eye Bloodline Flame na ginamit niya sa kanyang buhay. Ang alab ng Eye Bloodline na iyon ay marahil sapat na upang patayin ang mga normal na soberano. Ang puso ng Skeletal Division Leader ay kumaibot. Sa oras na ito, si Ye Yanyo, ang iba pang miyembro ng grupo, at ang mga nanunood sa labas ay tahimik. Elder Shueyon. Si Ye Yanyo at ang kumpanya ay hindi sinasadyang tumingin sa butas. Boy! Isang alon ng tubig ang lumitaw mula sa loob ng butas, at isang pinaso na figure ang lumipad palabas. Yung taong. Ang figure ay umuusok at nasusunog. Ito pa rin ba ang banal na Elder Shueyon? Muling. Gamutin. Nagawa ni Elder Shueyon ang pagluwa ng magsimulang maglaho at dahan-daang bumabawi ang mga paso. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan ni Elder Shueyon si Ye Yanyo at ang kanyang mga kasama, ngunit ang kanyang anyo ay nakakatakot pa rin. Maghanap muna ng lugar para makapag-recover. Umindayog ang katawan ni Elder Shueyon, ngunit pinilit niyang pagalingin ang iba. Sa oras na ito, higit sa kalahati ng grupo ang nasugatan o namatay. Ginamit ni Zhao Fang ang Eye of Heaven para kontrolin ang ilang kalapit na hayop at nakipagtulungan sa Skeletal Division Leader para habulin sila. Hihihi. Bitch!
Sisiguraduhin kong mauunawaan mo kung ano ang kahihiyan kapag nahuli kita. Ang Skeletal Division Leader ay patuloy na umaatake sa kanila na may mapang asar na ekspresyon. Kung magpapatuloy ito, malamang na mapatay lahat si Elder Shueyon at ang kanyang kasama dahil ang una ay lubhang nasugatan at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumaba sa ilalim. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa ulo ng Skeletal Division Leader. Tumigil ka. Shua. Nawala ang Eye of Heaven. Zhao Fang, ang tagumpay ay naghihintay sa atin. Mahuhuli ko ang asong iyon ng buhay. Sinabi ng Skeletal Division Leader na hindi sinasadya habang iniisip kung paano ito lubos na natalo ni Elder Shueyon kanina at ngayon ay nagkaroon ng perpektong pagkakataon na ibalik ang pabor. Gayunpaman, gaano man ito umungol, hindi ito sumalungat sa utos ni Zhao Fang. Alam nitong mas mahusay ang kontrol ng Eye of Heaven ni Zhao Fang sa sitwasyon kaysa sa sarili nito. King of Gods, Kabanata 548. Ang grupo ni Lu Tianyi. Ang Skeletal Division Leader ay bumalik sa lokasyon ng Towering Trio makalipas ang ilang sandali. Sa sanga ng puno, si Zhao Fang ay may maputlang ekspresyon, at ang pawis ay makikita sa kanyang noo. Maging ang Towering Trio ay tila mahina. Naunawaan ng Skeletal Division Leader nang makita ito. Kasabay nito, nagsimula itong mag-isip. Si Zhao Fang ang pinakamahina na nakita nito sa kanya. Si Zhao Fang ay gumugol ng maraming enerhiya, at kung magpapatuloy siya ng kaunti pa, wala na siyang natitira. Master, kung nagtagal pa kami, napatay na sana namin silang lahat. Medyo nanghihinayang sabi ng Skeletal Division Leader. Hindi ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang lakas, kaya ang Skeletal Division Leader ay walang pagkakataon na ibalik ang tubig. Skeletal Division Leader, hindi ako nagpatuloy dahil nag-ingat ako sa iyo. Kahit wala na akong lakas, wala kang pagkakataon. Napatingin si Zhao Fang sa Skeletal Division Leader at tumalon ang puso nito. Tila wala sa mga iniisip nito ang may tatago kay Zhao Fang. Kung gayon, ibig sabihin ni Master. Maingat na sabi ng Skeletal Division Leader. Palibhasa'y nasa Purple Saint Ruins at nakikipagtulungan sa Towering Trio, ang kapangyarihan ni Zhao Fang ay halos makalangit. Kaya niyang kontrolin ang anumang hayop gamit ang kanyang Eye of Heaven. Kung papatayin natin ang grupong iyon, malaki ang presyong babayaran natin. Tumangala ang mga mata ni Zhao Fang sa langit. Natigilan ang mga ekspresyon ng mga manunood ng tatlong sekta. Tila nakatingin sa kanila si Zhao Fang. Sa kabutihang palad, si Elder Shueyon ay dalubhasa sa pagpapagaling. Kung ito ay isang normal na soberano, maaaring namatay na sila. Kahit na ano, kaya niyang mabuhay. Nag-usap ang mga miyembro ng tatlong sekta. Bagamat natalo si Elder Shueyu, ang kanyang kalmadong ugali ay nakadama ng paghanga sa iba. Kung tutusin, halimaw ang kalaban na kinakaharap nila. Kapag muling naging matatag ang Spatial Hole, maaari silang magpadala ng mas malakas na grupo na mas nakatuon sa pakikipaglaban. Kalmado ang ekspresyon ng Saint Moon Aunt Goddess, ngunit lahat ng nangyari ay naging mas solemn na ang lahat ng miyembro ng tatlong sekta. Sa sumunod na ilang araw, hindi pinayagan ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader na habulin si Elder Shui at ang kumpanya. Sa halip, nakatuon sila sa pag-aayos ng array ng pag-aayos at paggawa ng mga array ng Yuan-Chi. Ang pangunahing gawain ng Skeletal Division Leader ay ang paggawa pa rin ng mga sinumpaang ghost corpses, at tumulong din si Zhao Yufei sa pagbuo ng ilang arrays. Sa loob ng 3 araw, ang lakas ng Eye Bloodline ni Zhao Fang ay nakabawi ng husto at kaya niyang kontrolin ang ilang mga hayop upang tumulong muli. Sa panahong iyon, nagpapagaling pa rin si Elder Shueyon at ang kanyang mga kasama. Masyadong matindi ang sugat ng una, kaya kahit na nag-specialize siya sa pagpapagaling, matatagalan pa siya para makabalik sa kanyang peak. Higit pa rito, ang iba pang mga miyembro ay nasira lahat ng kapangyarihan ng sumpa. Kinailangan ni Elder Shueyon na tulungan silang linisin ito, at kailangan niyang gugulin ang kanyang lakas sa proseso. Kung ito ay isang normal na sovereign sa halip na si Elder Shueyon, hindi nila maaalis ang kapangyarihan ng sumpa. Hindi niya maaaring gawin ang anumang bagay, kung hindi man kalahati ng grupo ay mamamatay. Higit pa rito, nakaramdam ng pagkabalisa si Elder Shueyon. Parang may mata na nakatingin sa kanila mula sa kung saan.
Sa wakas, sa ika-4 na araw, ang grupo ay nahaharap sa panganib. 4 o 5 sangkawan ng hayop ang nakapalibot sa lambak na kanilang pinagagalingan. Boom! Daan-daang libong mga hayop sa lalong madaling panahon ginawa ang kanyan sa patag na lupa. Ang mga beast hordes ay pinamunuan ng mga half-step origin core realm beast na patuloy na iniinis sila, kaya napilitan ang grupo ni Elder Shueyon na lumaban. Sa susunod na 2 araw, ang sitwasyong ito ay mangyayari sa lahat ng oras, kaya hindi sila makapagpahinga. Ang mga hayop na ito ay hindi kumilos ng normal. Mayroon silang mataas na katalinuhan. Ang ilan sa kanila ay may mga espesyal na talento. Halimbawa, ang ilang mga hayop ay maaaring tumalon mula sa lupa habang ang iba ay maaaring maging hindi nakikita. Ang ilan ay nagdadalubhasa sa mental energy at naglabas ng mga nakamamatay na lason. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Saint Ruins ay napakaluma, kaya maraming kakaibang hayop. Sa ika-5 araw, unang nasawi ang grupo. Tinulungan ni Elder Shueyon ang mga natitirang miyembro at pinagaling sila. Napagod siya. Ang mga pananambang at taktika ni Zhao Fang ay lubhang tuso. Tinutukan niya ang mahihinang miyembro ng grupo sa halip na si Elder Shueyon. Ang saloobin at lakas ni Elder Shueyon ay hindi malalampasan. Hinangaan siya ni Zhao Fang, gayunpaman, pinuntirya niya ang mga mahihinang punto ng grupo, na nangangahulugan na si Elder Shueyon ay hindi makapag-focus sa pagpapagaling sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga nasawi. Sa huli, kahit ang Eye of Heaven ay tambangan sila paminsan-minsan. Wind Lightning Eye Flame, Asher Lightning Slash, Illusion Maze. Pinilit ng Eye of Heaven ni Zhao Fang ang grupo na mawalan ng pag-asa o kumitil ng buhay. Ang mga miyembro ay namatay araw-araw. Sa huli, tanging sina Elder Shueyon, Ye Yanyo, at isa pang kalahating hakbang na Origin Core Realm ang naiwan. Ang orihinal na 20 miyembro ay naging 3. Itong Zhao Fang. Ang ginagawa lang niya ay iniisip kung paano tayo pahihirapan. Si Ye Yanyo at ang kumpanya ay hindi pa nakakapagpahinga ng magandang gabi. Kailangan nilang maging magbantay sa bawat sandali. Sa natitirang 3, si Elder Shueyon ay mayroon lamang 50% ng kanyang Yuan Chi na natitira, at ang 2 pa ay hindi gaanong mabuti ang kalagayan. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok, ang mga ekspresyon ng 3 Void God Realm Kings ay nagsimulang maging solemna. Kung sinubukan niya ang kanyang makakaya, maaaring napatay na sila ni Zhao Fang, ngunit hindi niya ginawa iyon. Sabi ng Saint Monant Goddess sa mabigat na tono. Hindi mahirap makita na ginugol ni Zhao Fang ang karamihan sa kanyang mga pagsisikap sa pag-aayos ng 3 malalaking butas. Bagamat tila si Elder Shueyon at ang kumpanya ay nahaharap sa mabibigat na kaguluhan at pagpapahirap, iyon ay si Zhao Fang lamang ang nakakainis sa kanila sa kanyang librerag oras. Sa karaniwan, nangyari ito 2 beses o 3 beses sa isang araw, at hindi man lang nito nagamit ang lakas ni Zhao Fang. Master, mas maliit ang mga butas, mas mahirap magbukas ng spatial hole. Nagpadala si Grandmaster Yin Kong ng ilang masamang balita, at ang mga ekspresyon ng lahat ng 3 Void God Realms ay bahagyang nagbago. Ilang beses pa ba natin maipapadala ang mga tao? Tanong ng Saint Monant Goddess. Minimum ng 1 pa at isang maximum na 2 beses, ngunit kung magpapatuloy ito, ang pagkakataon ng ikatlong grupo na makatapos nito ay medyo mababa. Napabuntong hininga si Grandmaster Yin Kong habang pinagmamasdan ang tanawin sa loob ng imahe. Ang Zhao Fang na ito ay may napakalakas na kaalaman sa sitwasyon. Hindi niya masyadong inisip ang panandaliang tagumpay sa pamamagitan ng pagwawakas kay Elder Shueyon at sa kanyang mga kasama. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang mga malalaking butas habang iniinis lamang si Elder Shueyon at ang kanyang mga kasama sa kanyang bakanteng oras. Weng. Ang imahe sa wakas ay nagsimulang maging hindi matatag at malabo. Ano ang nangyayari? Medyo malabo ang imahe. Bulalas ang mga manonood ng 3 sekta. Sa sandaling ito, ang 3 butas ay sa wakas ay nagsisimula ng gumawa ng ilang hakbang sa pag-aayos. Brother Zhao Fang, mga 60 hanggang 70% ng butas sa misteryosong kanyan ay naayos na habang ang 2 pa ay mga 80 hanggang porsyentong paraan. Ang ilang iba pang malinaw na mga kapintasan ay inaayos din. Narinig ang boses ni Zhao Yufei.
Ang dahilan kung bakit 60 hanggang 70% lang ang naayos ng misteryosong kanyan ay dahil sa katotohanan na ang mga sovereign ay nakipaglaban dito, at ginamit ng 3 Void God Realms ang ilan sa kanilang kapangyarihan dito. Sa makatuwid, ang bilis ng pag-aayos ng lugar na ito ay ang pinakamabagal. Mukhang lalabas din ang susunod na grupo mula rito. Dahan-daang ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Nitong mga nakaraang araw, kahit nagpapagaling na siya, nagtagal pa rin siya sa pag-unawa. Matapos hawakan ang layunin ng sovereigns, nagsimula siyang maunawaan ang higit patungkol sa kidlat na kulay lila. Bukod doon, ang Water Spirit Divine Change ay na-inspection din ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Gumagamit ang Water Spirit Divine Change ng natatanging water bloodline para gawing likido ang solid state ng user. Ang pamamaraan na ito ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit ang mga tao ay orihinal na binubuo ng 80% na tubig. Nagsimulang umintindi si Zhao Fang. Kinopya niya ang teorya sa likod ng Water Spirit Divine Change ni Elder Shui Yun, at ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay kopyahin ang aktwal na pamamaraan. Dahil si Zhao Fang ay may mismong water bloodline, ang kanyang pag-unlad sa Water Spirit Divine Change ay napakabilis. Upang ilihim ito, nagtago siya sa loob ng mga sanga ng Touireng Triao. Mabilis na lumipas ang oras. Kalahating buwan na ang nakalipas mula nang masira si Elder Shui Yun at ang kanyang mga kasama. Sa nakalipas na kalahating buwan, naunawaan ni Zhao Fang ang 1/5 ng kulay purple na kidlat, at ang kanyang mental energy ay nagsimulang umabot sa Origin Core Realm level. Pagkatapos ng lahat, siya ay sumanib sa Touireng Triao sa loob ng mahabang panahon, at nakipaglaban siya sa isang soberano. Bukod sa aking cultivation, na umaasenso patungo sa peak True Lord rank, ang iba ko pang aspeto ay hindi na gaanong naiiba sa isang normal na sovereign, at maaaring mayroon pa silang kalamangan sa ilang lugar. Pakiramdam ni Zhao Fang ay marami siyang pinagbuti. Sa takbo ng oras na ito, 38 mga sinumpaang ghost corpses ang ginawa at, sa pagdaragdag ng mga bangkay na ito, ang lakas ng Ghost Corpse First Array ay tataas ng husto. Sa araw na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa kalawakan sa loob ng mahiwagang kanyan. Weng! Isang butas na pilak ang lumitaw sa gitna ng kanyan. Zhao Fang, mag-ingat ka. Ang pangalawang grupo ay dumarating sa butas na iyon. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit. Shua! 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 Mahigit 100 malalakas na aura ang tumalon mula sa butas. Ang pinuno ay isang medyo mataba, tamad na kabataan, na ang aura ay umabot sa Origin Core Realm at mas malakas kaysa sa mga normal na sovereigns. Si Luo Tianyi iyon.